Sa simula ng kwento, abala si Fenrir sa pangangaso ng isang higanting gagamba sa kabubatan. Habang hinahabol ito, nagbiro pa siya na matigas daw itong lutuin. Sumilip naman si Sui mula sa pouch at masiglang nagsabi na gusto rin niyang sumama sa panghahan. Ngunit ipinaliwanag ng bida na tapos na si Uncle Fel sa kanyang paghan, kaya pumayag na lang si Sui at mumiti. Natawa ang bida at sabi niya, "Ang cute mo talaga, Sui." Biglang sumingit si Fel, halatang naiinggit. Nagtampo siya at nagreklamo kung bakit mas malambing ang bida kay Sui. Umiti lang ang bida at sagot niya, kasi ikaw, puro karne lang ang gusto mo. Ayaw mo pa ng gulay. Hinahayaan na lang kitang maging matakaw. Kaya naman sinabi ni Fel sa bida na magluto na agad, dahil pagod daw siya sa magdamag nilang paglalakbay, lalo na't dalawa pa ang sakay niya. Ipinagyabang pa ni Fel na dapat silang magpasalamat dahil nabigyan sila ng pribilehiyong makasakay sa isang legendary beast tulad niya. Pagkatapos noon, itinabi ng bida ang mga nahuling gagamba sa kanyang dimensional bag at nagsimulang maghanda ng lulutuin. Matapos mag-isip, napagpasyahan niyang magluto ng gyoza, isang ulam na siguradong magugustuhan ng lahat. Binuksan ng bida ang kanyang skill na online grocery at bumili ng mga sangkap para sa gyoza, kabilang ang wrapper at iba't ibang pampalasa. Habang namimili siya, napansin ni Fel ang Wagyu beef sa listahan ng mga produkto at agad niyang naalala ang dati niyang pagtikim nito. Ngunit mahinahong sagot ng bida, bibilhin lang natin ang kailangan para sa araw na ito. Kaya't nagpatuloy siya sa pamimili ng mga pangunahing sangkap. Pagkatapos magbayad, agad na lumitaw ang isang kahon sa harapan niya na naglalaman ng lahat ng binili niya online, handa na para sa pagluluto. Pagkatapos ay maingat na hiniwa ng bida ang mga gulay at inaluan ng pampalasa ang karne ng Orc General gamit ang luya at bawang, paste, soy sauce, sake, at iba pang sangkap. Dahan-dahan niyang hinalo ang karne hanggang sa kumalat ang nakakagutom na aroma ng mga pampalasa, sa kanya idinagdag ang mga gulay upang tuluyang magsanib ang lasa. Nang handa na ang timpla, sinimulan niyang balutin ang mga gyoza. Maging si Sui ay sumubok gumawa, ngunit kahit nag-effort siya, hindi naging maganda ang kinalabasan ng kanyang gawa, dahilan para mapangiti ang bida. Pagkatapos mabalot lahat, maingat niyang iniluto ang mga gyoza sa kawali, nilagyan ng slurry at sesame oil upang maging malutong at mabango. Nang tuluyang maluto, kumalat sa paligid ang amoy ng ginintuang gyoza, kaya't hindi napigilan ni Sui at Fel ang matakam at mamangha sa harap ng masarap na pagkain. Agad namang sinunggaban ni Fel ang mainit-init pang gyoza, at halos mapasigaw siya sa sobrang sarap dahil sumabog sa kanyang bibig ang katas at linamnam ng karne. Halos hindi niya mapigilan ang sarili at patuloy lang sa pagkain. Hindi rin nagpahuli si Sui na masiglang sumang-ayon na napakasarap nga ng gyoza, lalo na ang bango at lutong ng wrapper na perpektong bumalot sa malinamnam na palaman. Sa sobrang sarap, mabilis nilang naubos ang lahat ng gyoza, at halos sabay pa nilang humiling ng pangalawang serving, dahilan para mapailing na lang ang bida habang napapangiti. Habang kumakain si Mukoda, biglang sumulpot sa harap ng kanyang mukha ang isang maliit na dragon, dahilan para siya ay mapasigaw sa gulat at muntik pang mabitawan ang hawak na gyoza. Agad namang ipinaliwanag ni Fel na ang nakita niya ay isang pixie dragon, isang napakabihirang nilalang na bihira pang makita ng mga tao. Habang pinagmamasdan ito ni Mukoda, napansin niyang interesado ang maliit na dragon sa gyoza, kaya't iniabot niya rito ang isa. Labis namang natuwa ang pixie dragon matapos matikman ang pagkain at masayang pumalakpak sa ere. Napangiti si Mukoda dahil sa sobrang pagka-cute ng nilalang, ngunit binalaan siya ni Fel na huwag masyadong magpakakampante, dahil kahit maliit, ang pixie dragon ay napakalakas sa mahika at hindi dapat maliitin. Muli itong tumalon sa mukha ni Mukoda, at labis siyang nagulat nang bigla niyang marinig ang isang boses na nagsasalita. Ipinaliwanag ni Fel na ang maliit na dragon ay naging familiar na niya. Sa magalang ngunit tusong tinig, sinabi ng dragon, "Ayos lang maging kontratang familiar hanggat nakakakain ako ng masasarap na pagkain tulad nito. Ikinagagalak kitang makilala." Dahil dito, muling napasigaw si Mukoda sa gulat. Sa bandang huli, mabilis namang nagkasundo si Fel at ang pixie dragon, dahil pareho silang may isang layunin sa buhay, ang kumain ng mga masasarap na pagkain. Napabuntong hininga na lang si Mukoda at napaisip, tila puno nga ng mga masisibang nilalang ang mundong iyon. Pinangalanan ni Mukoda ang pixie dragon na Dora-chan,
Ngunit agad itong nainis at nagreklamo, sinasabing dapat ay bigyan siya ng mas marangal at karapat-dapat na pangalan dahil hindi raw siya bata. Tumawa lamang si Mukoda at iginiit na akmang-akma talaga sa kanya ang pangalang iyon. Sa bandang huli, napangiti si Mukoda at napaisip na kahit medyo nakakabahala ang pagkakaroon ng panibagong familiar, mukhang magiging maayos din naman ang lahat sa kanilang bagong samahan. Pagkatapos noon, inirehistro ni Mukoda sa guild ang kanyang bagong familiar. Habang isinasagawa ang proseso, ipinaalam sa kanya ng receptionist na may nais kumausap sa kanya ang guildmaster. Ilang sandali pa, nagpakilala ang guildmaster na si Rodolfo at agad nilang tinalakay ang tungkol sa isang exploration quest. Ipinaliwanag ni Rodolfo na dahil sa pagdami at pagiging agresibo ng mga halimaw, hindi pa ito ang pinakanaangkop na panahon para sa pagdalugad. Gayunman, binigyang diin niyang napakahalaga ng mga web na makikita sa kabubatan, sapagkat iyon ang pangunahing pinagkakakitaan ng buong bayan. Naalala ni Mukoda ang mga higanteng gagambang napatay ni Fel, kaya agad niyang hinugot ang mga ito mula sa kanyang space inventory upang ipakita kay Rodolfo. Laking tuwa ng guildmaster nang makita ito, dahil unang pagkakataon daw iyon na nalutas agad ang isang problema bago pa man siya makapaghayag ng kahilingan. Ipinaliwanag pa ni Rodolfo na mataas ang halaga ng mga materyales mula sa higanteng gagamba at na ang karne nito ay napakasarap kapag pinakuluan lamang sa tubig na may asin. Dahil dito, sabay na nagliwanag ang mga mata ni Fel at Dora, tila nakakita ng bagong masarap na putahe na maaari nilang tikman. Habang naghihintay sa pagproseso ng mga gagambang kinatay, nagpa siya ang bida na mamili ng bagong kasuotan sa pamilihan ng lungsod. Bagamat medyo may kamahalan, labis ang kanyang tuwa dahil bihira raw matagpuan ang ganitong klase ng tela. Pagkatapos mamili, binalikan nila ang mga naproseso ng karne ng gagamba na sa unang tingin ay mistulang mga higanteng alimango. Ipinatikim ni Rodolfo kay Mukoda ang bagong luto dahil anya mas malasa ito kapag mainit pa. Pagkakain ni Mukoda, agad niyang napansin na napakasarap ng lasa, mas masarap pa kaysa sa karaniwang alimango. Dahil dito, napangiti siya at napagdesisyonan na tawagin ang kanilang salu-salo bilang isang crab party. Sumunod, inihain ni Mukoda ang iba't ibang putahe na gawa sa venom tarantula, kabilang ang sinangag, salad, omelette at lumpia. Ipinaliwanag niyang ituturing din nila itong isang welcome party para kay Dora-chan. Pagkatapos, magalang niyang sinabi ang itadakimas bilang hudyat ng pagsisimula ng kainan, at sabay-sabay nilang tinikman at pinagsaluhan ang mga masasarap na putahe. Puno ng papuri ang tatlong familiar sa mga nilutong pagkain ni Mukoda, kaya napagpasyahan niyang mag-ihaw din ng venom tarantula para sa sarili niya. Ngunit nang maamoy ng tatlo ang bagong lutong tarantula, agad silang muling nakiusap kay Mukoda na bigyan sila. Isa-isa nilang tinikman ang inihaw na tarantula, at ang kani-kanilang mga reaksyon ay nagpapatunay kung gaano ito kalinamnam, malasa, at talagang nakakagulat sa sarap. Kinagabihan, nag-relax si Mukoda sa kanyang bathtub matapos ang mahabang araw, habang sina Fel at Dora ay hindi na makabangon dahil sa sobrang pagkabusog. Ilang sandali pa, humiga na rin ang bida upang magpahinga. Bagaman may kutob siyang may nakalimutan siya, nanaig pa rin ang pagod kaya agad siyang nakatulog. Samantala, 4 na tinig ang maririnig na pilit siyang ginigising, sinasabing nakalimutan na naman sila ng kanyang amo. Kinaumagahan, nagtungo sina Mukoda kay Rodolfo upang ibigay ang mga shell at ibahagi ang ilang nilutong pagkain. Ipinakita rin ni Mukoda sa kanya ang bangkay ng isang Earth Dragon, sabay tanong kung may kakilala siyang kayang iproseso ito. Lubos itong ikinagulat ni Rodolfo dahil iyon ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoong klaseng halimaw. Matapos makabawi sa gulat, iniabot ni Rodolfo ang isang papel na naglalaman ng direksyon patungo sa Dungeon City ng Dolan, kung saan matatagpuan ang guildmaster na si Elalan. Bagamat halatang may pagdududa si Rodolfo sa hindi malinaw na dahilan, tinanggap pa rin ni Mukoda ang papel. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad na nagtungo si Mukoda kasama ang tatlong familiar upang simulan ang kanilang bagong paglalakbay patungo sa Dolan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.